Malinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na wala pang inaprubahang taas pasahe para sa mga public utility vehicles. Pero nakahanda na raw ang fuel subsidy sa mga PUV driver at operator na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis dahil nga sa tumitinding tensyon sa Middle East. Kaugnay niyan, makakausap natin si LTFRB spokesperson Ariel Inton. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Gaano po karaming drivers at operators ang target po nitong fuel subsidy, Sir Ariel? Well, meron pong statement na inalabas po ang DOTR na kasama po sa mabibigyan yung mga nakapag-consolidate. So, ibig sabihin, mas marami pong mabibigyan ng fuel subsidy ngayon. Okay. Can you be more specific? Ano po? Sino-sino po ang mabibigyan pasok dito po sa fuel subsidy? Yung pong mga may franchise at yung pong mga hindi po nakapag-consolidate, pasok po dito. Yung pong numero ay pasensya na po at wala po akong numero ngayon. Itong ito pong numero kung ilan po sila. Basta po lahat ng public utility vehicles? Opo. So kasama po dyan, of course, yung mga jeepney drivers po natin. Jeepney drivers po. Yung pong, may ilalabas pong guidelines ang LTFRB alinsunod po sa direktiba ni Secretary Vince Dizon tungkol po sa pag-distribute ng fuel subsidy. Paano ho ito naiiba dun sa mga naunang fuel subsidy programs na naipatupad po ninyo sa LTFRB? Yung pong circumstances po nitong fuel subsidy ay sabi nga ninyo, tama po yun. Ito po nangyayari sa gitnang silangan will really trigger an effect na kinakailangan nga po talaga na pagbigay ng fuel subsidy. At meron na pong go signal na rin. May go signal na rin naman po ang the Department of Energy sa DOTR na ma-release po yung 2.5 billion pesos fuel subsidy na nakapalood po sa 2025. Magkano po ulit? 2.5 billion. 2.5 billion pesos as per the 2025 budget. Okay, 2.5 billion po. So kasama po dyan yung mga TNVS also, tricycle drivers, ganun po ba yun? Well, hintayin po natin yung magiging guidelines nitong itong pong pag-distribute ng fuel subsidy. So ang malinaw pa lamang po yung klaro na 2.5 billion ang nakalaan for the fuel subsidy pero wala pang final na listahan kung sino ang sakop po na mabibigyan ng fuel subsidy, Sir Ariel. Opo, yan po ay magkakaroon po ng guidelines. Lalabas po yan, alinsunod na rin sa direktiba ng DOTR. Kailan po kaya lalabas itong guidelines? Because of the urgency po, inatasan na po ng DOTR ang LTFRB na bilisan po itong guidelines na to para makapag-distribute na nga po ng fuel subsidy. So, considering na, if I may continue ma'am, considering na wala pong taas pasahe na ilalabas ang LTFRB. Ang uunahin muna ay ito pong fuel subsidy. Kaya kinakailangan po talagang mailabas na po yung guidelines para po matanggap na po ng mga affected drivers. So within the week or within tomorrow or within the day po ba yan? Makakaasa pong makakakuha na ng guidelines po? May ilalabas na kayo sa LTFRB? Well, hindi ko po masabi pero kahapon nagkaroon na nga po ng pulong ng board at guidelines. Sana hintayin lamang po natin at ito na sa
lalong madaling panahon ay mailalabas. Opo. So, kailan din Ma'am, po? excuse me, ma'am. Meron lang pong isang kaninang question na ano yung pagkakaiba. Babasahin ko lang po itong lumabas po na direktiba. No? Dati po kasi hindi kasama yung mga hindi kapag-consolidate. Ngayon, fuel subsidy sa transport at yung mga hindi consolidated PUPs kasama yung magbibigyan. So, isa po ito sa pagkakaiba. Consolidated. Pero doon po sa mga nakalipas na taon na nagbibigay po ng fuel subsidy ang pamahalaan, magkano po ba ang budget na inilalaan? I think per beneficiary yata is 4,000 to 5,000. Ang meron mga transport group ngayon na ang hinihingi ay mas mataas. So, yan po pinag-aaralan na po ng OTR how much, to whom, and when actually it will be distributed. May kailangan po bang gawin o isumite yung mga gusto pong makasama or baka yung mga dating fuel subsidy na ibinibigay ay hindi po sila naisasama na this time ay pwede na silang maisama. May kailangan po bang isumite? May mga requirements po bang hihingin? Or kasama pa rin po yan sa dinidiscuss? So, dinidiscuss po yan. Pero since kasama yung mga hindi consolidated, then I think meron po sila mga i-comply na minimum requirements dahil noon una ay hindi po sila kasama din sa fuel subsidy. Ano po ang target? Bagamat sabi nyo nga, dinidiscuss pa, anytime soon ilalabas yung guidelines. Pero kailan po, ano ang target na masimulan na maipamigay na po itong fuel subsidy? Hindi po ako makapagpigay ng date, no? But kahapon ay nagpulong na po sila. So, I would say na alam po nila yung urgency nito. Siguro in a few days ay mailalabas na po ito at ma-distribute yung fuel subsidy. Sa kabila po ng fuel subsidy, ay kanina ho nabanggit nyo na walang taas pasahe na mangyayari? Ang direktiba po ng ating Secretary is focus muna tayo dito sa fuel subsidy. So hindi naman po ibig sabihin na hindi magkakaroon ng taas pasahe, pero kumbaga naka-hold muna. Well, yung taas pasahe po, may hinihintay pa po ang LTFRB para po madesisyonan po yung petition nila for fair hike. Ito nga manggagaling sa NEDA. So, as we speak, wala pa po natatanggap ang LTFRB board ng recommendation ng NEDA at tungkol po dito sa magiging impact in case na mapagbigyan yung provisional fare increase. Maraming so, hihintayin pa rin po yun na rekomendasyon ng NEDA ng LTFRB board. Maraming salamat, LTFRB spokesperson Ariel Inton.